So bago ang lahat, 11 days na lang kakanta na ulit si Jose Marichan sa mga mall. Wala pa rin nasasign yung Golden State na unahan pa. Parang yung GM ng Golden State na si Mike Dunleavy nakikinig pa ng kanta ng Green Day. Wake me up when September ends. Nananawagan na si Steph na mag-sign ng competitive player ang Golden State gaya ng mga defensive guards. Kaya pala tong si Draymond Green panay ang patama kay Highsmith nung nakaraan na sinabing ito ba yung ipapalit nila kay Butler sa starting unit sa Miami dahil na-add to cart na ng Golden State si Drew Smith. Sinakripisyo ng Miami Heat na hindi sila makakuha ng isang backup center or backup big man para lang ma-assign itong si Drew Smith at hindi mapunta sa ibang team katulad ng Golden State na wala pang nasasign ngayon. So hindi lang pala salary cap or tax ang issue ng Miami kaya tinrade si Highsmith sa Nets na walang kapalit na player kundi baka maunahan ng Golden State kay Drew Smith dahil gusto nilang isign ulit sa two-way contract kaso restricted na sila. Ang Golden State ang isa sa mga team na pwede makakuha sa kanya. After ma-trade si Highsmith, sinay ng Miami sa standard contract. 3 taon nang pinapirma dito kay Drew Smith. Ayun, naunahan na naman ang Warriors. Kaya gumawa ng paraan si Steph, kinontak niya di umano si Gary Payton II na sinabing bumalik sa Warriors para sa 2 taon. Kinukumbinsi din ni Draymond Green ang Golden State na ibalik si GP2. Ang kailangan kasi nila defensive guard ngayon. 3 players na ang merong verbal agreement na pumunta ng Golden State, si Melton, Horford at GP2. Nung last year, sinabi ni Steph na ayaw niya maging bottom feeder dahil nawala nga si Klay Thompson, nag-struggle din sila sa pagkuha ng player. Nung 2 linggo ng season, nahihirapan pa sila, naghahanap din ng kapartner na player para dito kay Steph na ibawi naman kay Jimmy Butler na umabot sila ng playoffs. Na tinalo nila sa first round na tinawag naman ni Şengün na iyakin yung mga Warriors dahil sa mga foul. Nayari nga lang ng injury si Steph nung Game 1 versus Minnesota. Hindi sila naging bottom feeder last year, naging playoff team. Ngayon naman ang sinabi ni Steph ayaw niya maghabol sa play-ins. Gusto niya dumiretso agad ng playoffs next year. Para mangyari ang gusto ni Steph, kailangan nila mag-sign ng 7 player kasama na doon ang two-way contract. Kahit meron silang 3 player na meron ng verbal agreement, kulang pa sila ng 4. Tanging sila ang team na wala pang naisasign na contract player na ang main reason yung stand-off kay Kuminga. Kaya kinall out na ni Steph ang kanyang team para makakuha ng player. Confident pa rin naman siya na maayos nila yung lineup papasok ng season. Basta merong Butler at Draymond Green na kasama si Steph, ang Warriors kailangan din makakuha ng player before September 29. At bago mag-September ends, kaya siguro nakikinig ng Green Day itong si Mike Dunleavy dahil papasok na sila ng training camp at media day nun. Pati na rin ang pre-season. Sa kakalimitan pang ginagawa ng Golden State, nagkakaroon sila ng training camp bago mismo yung training camp ng NBA. Sa sinabi ni Steph na kailangan nila mag-sign na ng player para hindi maghabol sa play-in, sinundan nyo ng report na di umano gusto ng team owner ng Golden State na si Joe Lacob na i-retain si Kuminga sa Warriors ng pangmatagalan. Kaya na-confuse doon ang mga fans. Sa dami na nangyaring drama sa Warriors at kay Kuminga, gusto pa rin nilang i-retain. Tinawag na nga si Kuminga na baliktad na number 6, kundi 9th man na ng team, binuburo sa bench. Sarado na rin ang isip ni Kuminga na hindi siya tatanggap ng mas mababa sa $30 million per year dahil sa nangyari sa Warriors na damage tuloy ang reputasyon ni Kuminga since last year pa. Kahit pumasok siya next season na free agent or unrestricted free agent, mahihirapan din siya makuha yung gusto niyang $30 million per year. Ano kaya nangyari dito kay Kuminga? Sa sobrang taas tumalon, nahipan ata ng hangin sa taas eh. Kaya ako nasabing sarado na ang isip ni Kuminga dahil base sa report ngayon sa side ng Golden State, ang tingin kasi ni Kuminga sa sarili niya, ka-level niya si Scottie Barnes at Cade Cunningham. Hindi lang basta all-star yun, kundi franchise player at cornerstone ng kanilang mga team. Kung sinabi kasi ni Steph na tapusin na yung sigalot kay Kuminga, gagawin nyo ng Golden State. Kaso, ang sinabi ni Steph, kailangan nila ng defensive guard at nabanggit doon si GP2. Parang sinabing hindi nila kailangan si Kuminga. Si GP2 matagal ng part ng Golden State at gusto nilang mahabol. Merong mga comments si Steph habang nasa event tungkol kay Kuminga. At ang binanggit lang niya doon, tingnan na lang kung ano ang pwede mangyari. Kino-compliment naman niya parang third person.
Hindi niya madiretso na i-retain si Kuminga sa team kahit pa sinabi ni Mike Dunleavy papasok ang free agency dati na ang Warriors ready gumastos basta makapasok lang ulit ng finals or championship na hindi naman nila magawa kay Kuminga. Ang isa pa kasi talaga doon, nasa rebuilding phase na ang Golden State pero iniisip ng team ang last push para kay Steph. Sinabi na rin kasi dati ni Steph na wag gagamitin ang future ng team para sa kanya. Ito yung mga draft picks at kasama din doon si Kuminga.